So, ayan na guys, yung ating mga ingredients, isa-isahin muna natin. And syempre, kitang-kita nyo na ang star ng ating gagawin or lulutuin ngayon. So, yung isang piling ng saging, syempre may bawas na yan kasi ginamit natin dun sa puchero. So, ayan, meron tayong saging na isang piling. So, ayan guys, once again, sa mga gustong umorder ng saging at hindi makapunta sa mga Pinoy store dahil malayo or walang kuruma or sasakyan, check nyo lang yung page ni Ate Alma. Yan, mga katrabaho natin yan, kababayan natin. Ililink ko dito yung Facebook page niya. I-check nyo na rin kung pwede siyang mag-deliver. O anong sistema kapag malayo kayo dito sa area namin sa Gunma, Tamamura. Yan. So, yun. And then, so, syempre may saging. Ito, may isa tayong malaking kamote. Yan. And then, ito naman yung ating gabi. So, ito yung gabi natin, no? 298 yen. Yan. And then, ito yung ating brown sugar. Okay. Meron din tayo ditong finest glutinous rice flour. Ayan. So, ito guys ay galing pang Pilipinas. So, hindi ko alam kung saan nakakabili nito dito sa Japan. So, malagkit. And then, gagamit din tayo ng coconut milk. Dairy-free, unsweetened. So, ito, binili lang natin sa Gyumo. Dito na to sa store, dito sa Japan. Then, meron din tayong kasamang food coloring, kulay ube. So, ayan guys, magbabalat muna tayo ng ating mga ingredients. Let's go!
handa na tayong magluto ng ating bilo-bilo o ginataang saging, kamote, gabi. So, una, sa kaserola, lagyan natin ng water. So, ayan. Enough water lang, konti lang. Half lang nitong pitchel yung ginamit. Kalahati lang. And then, una natin ilalagay is yung gabi. So, bale, lulutuin muna natin yung ating mga gabi, yung hiniwang gabi, bago natin i-add yung kamote. So, yan. Hayaan muna natin yan maluto. And then, takloban na natin. Then, balikan natin siya mamaya. So, ayan guys. I-next naman natin yung kamote. So, mga 3 to 5 minutes natin pinakuluan yung gabi. Then, isunod natin yung kamote. Yun. Ginamit natin kamote dito guys sa isang malaking kamote. Then sa gabi naman, 4 na pirasong gabi. Then sa saging naman ay kumuha tayo ng 5 pirasong saging. And then sa malagkit naman, so yung kalahati, itong ating malagkit na to, so kalahati ginamit natin dyan. Yun, nailahat na natin yung ating kamote. So, mix-mix lang. Halo-haloin natin para siya naman yung maluto. So, same. Hintayin lang nating maluto ulit yung kamote. Then, ilalagay na natin yung next. Takpan muna natin. So, yan na guys. Okay na yung ating kamote. Ilalagay naman natin ngayon yung ating hiniwang saging. Yun. Okay. Then, lahok-lahok lang natin. And then, after nito guys, ay lalagyan na natin ng gata. So, haluin muna natin ng konti. Paghiwa-hiwalayin lang muna natin yung saging. And then, saka natin isunod yung gata. Yan. Ano siguro? Wala. Carefully lang pag ako ang naghalo, durog. Yan, okay na siguro yan. Next naman ay yung ating gata. Let's go. Cocoa milk. Ayun. Matigas ata ang ating gata. Yun. Bumali na. Dito guys, tansyahan lang muna to kasi nakapak yung ating gata. Kalahati muna. Then later, dagdagan na lang pag hindi pa okay. Okay na? Then hahaluin na natin. Make some halo. Yun. Okay na. Nag-blend na. Ano lang, pakulbit-kulbit lang na halo para hindi naman madurog yung ating mga lahok. Yan, oh. Okay na ba? So, hintayin ulit lang natin tong kumulo and then
So, hintayin lang ulit natin itong kumulo and then ilalagay na natin yung ating sunod na ingredient. So, hindi na natin siya tatakpan para kita natin yung status niya. So, yun guys, nailagay na natin lahat ng malagkit. So, nag-a-add lang si ate ng food coloring para medyo maganda yung kulay ng ating bilo-bilo or ginataang saging, kamote, gabi, at iba pa. So, ang kulang lang namin dito na sahog ay yung sago. Hindi kasi nakabili ng sago or tapioca. Gusto sana namin yung malaki pero wala kaming nabili. Ayan, hahaluin na natin para magkulay yung ating nilagay na food coloring. Ayan. So, ayan, haluin lang natin. Dahan-dahan natin haluin para hindi madurog yung ating mga lahok, guys. Kasi medyo malambot na siya sa mga oras na to.